Hello, ka-technician. Panibagong video na naman po tayo ngayon. Tayo ay mag-unbox ng Bluetti Power Station. Kararating lang nito. Siguro mga 2 hours o 3 hours ago. Kaya gusto ko na siyang i-unbox kasi excited din akong makita yung unit. Ito pala ay 1,800 watts yung kanyang power na pwedeng i-release or i-drive sa mga appliances. For example, mayroon tayong microwave or oven toaster. Yung mga heating appliances, kaya niyang i-drive nito kasi nasa 1,800 watts na siya. Yung storage capacity nito, mga ka-technician, ay 1,440 watts hour. And then, si Bluetti naman, mayroon siyang 5 years warranty. Mga ka-technician, bumili ako dahil kailangan namin, lalong-lalo na mayroon kaming standby battery. And then sa mga camping namin na gusto namin, at least mayroon kaming 220 na magagamit para sa ilaw, para sa aming mga appliances, pwedeng gamitin sa pagluluto. So, kaya nag-purchase kami ng power bank na ito or power station. So, excited na ako na buksan ito at tingnan natin kung ano yung laman niya, gaano kalaki at ano yung itsura niya in actual. Kasi nung una, nakita ko rin lang to sa video. Kalalabas lang nito yung upgraded version kasi yung dating AC180, ang capacity niya lang ay nasa 1,150 watt hour. So in-upgrade nila ito up to 1,440. So medyo malaki-laki na yung storage capacity niya. And then may bigat pala siya na 16.5 kilogram yung bigat niya. So ito ang ano na nito, yung model na nito pala, yung older version ay AC180. Pero ito, yung bagong version niya ay AC180P. So yung upgraded version, mayroon siyang 5 years warranty. And then more than 3,000 cycle. So, matagal-tagal na gamitan. Siguro, sabi nga nila ng mga nagre-review at sabi mismo ng Bluetti, pwedeng gamitin ito up to more than 10 years. Depende rin siyempre sa gamit. Pero kung hindi naman palaging ginagamit, more than 10 years pa yung pwedeng itagal ng battery niya. Ka-technician, aking bubuksan. Yung price pala nito, ka-technician, tingnan nyo na lang sa website ng Bluetti kasi nagbabago naman. May mga promo sila, minsan regular price. So, ito nabili namin kasi December, nag-promo sila. Kaya medyo mabababa ng konti yung aming kuha. Ang regular price pala nila around 1,900 AUD, Australian dollar yung presyo. So, kasama yung yung manual niya. Mayroon Bluetti Certificate Inspection Portable Power Station. Ito pala yung binili ko na model kasi medyo nasa mid lang siya sa gitna ng lahat ng model. Kasi yung sumunod nito, yung AC200 na model, masyadong mabigat, nasa 28 kilos na. So hindi ko na kailangan yung ganung kalaki. At least ito nasa 16 kilos. Ayan. Meron tayong mga connector, power cord, and then yung solar connector kasama na.
Ayan, meron tayong solar connector. And then, ito naman para sa car connector. Kung gusto nating i-charge ito via 12 volts ng car. And then, yung huli ay, itong isa naman ay yung para sa 220. Ito na mga ka-technician, yung Glowity 180p. Ayan. May dalawang hawakan dito mga ka-technician. Ayan. So, hindi rin masyadong ganun kabigat pag yung binuhat ng dalawang kamay. Anyway, hindi naman natin to bubuhatin ng malayuan kung ano lang ikakarga sa sasakyan. Yan. Yung size niya, yan. Kung titingnan ninyo ako, yung size niya ay ganito kalaki. Yan. Ito yung 12 volts. 12 volts niya. And then, dalawang 220 yung output. Ang kagandahan nito ay pure sine wave. So, ibig sabihin, pwede nating i-plug dito yung mga appliances na masyadong sensitive sa frequency. So, ito ay pure sine wave na. Kung ano yung electricity na nanggagaling sa ating main source ng power ng bahay, same yung frequency niya. And then, dito sa Australia, medyo malaki yung yung ilinabas nila dito kasi malaki yung outlet dito. Kasi iba yung position ng kanyang ng plug. So, dalawa lang yung nagkasya. Kaya siguro dalawa lang yung AC outlet yung ilinagay nila. Pero yung galing sa US and then other country, 4 yung kinabit nila dito. And then ito yung ating AC input dito sa kabilang side. Ito naman ay fuse and then grounding. So, pwede nating ikabit ito sa ground para mas safe. And then, mayroon tayong 4 na USB. And then, mayroong isang USB-C. Ito yung ordinary. At maganda nito mga kaibigan, mayroon din tayong wireless charging dito. Papatong lang yung phone. So magcha-charge na siya. Ang capacity niya ay 15 watts. So, yung phone na pwede sa wireless, patong na lang and then magcha-charge siya. Ito yung power. Try natin. Ayan. Yan na si Glowity. Ang nakalagay dito guys, ilalapit ko tong camera. Ayan. Nasa 66% yung capacity niya. Yung naka-charge sa kanya. Ayan. 50 Hz. And then yung output, pag i-on natin yung AC, makikita natin kung ilan yung yung nakukonsume na power. Pag in-on natin yung DC, so mag-on din yung dito sa pag nag-charge tayo ng phone dito sa ibabaw, and then pag nagkabit tayo ng mga dito sa 5 USB, and then meron tayong 12 volts. Ito naman mga ka-technician, ito yung 12 volts 12 volts ito para sa solar charging or yung galing sa sasakyan. So pwede tayong mag-charge dito. 10 amps yung capacity niya. So yan. Susubukan natin mga ka-technician kung gagana ba to. Kukuha ko ng na pwedeng ikabit dito.
Susubukan natin. Ito, ipa-plug ko yung charger nitong laptop. So, ayan. And then, power yung AC. Okay. So, means charging na siya. Ayan. Nagko-consume siya mga ka-technician ng around 20 watts. Yung kaya niyang yung kino-consume nitong charger nitong laptop. Ayan, 20 watts. 27, yun, nagbabari siya. Minsan 25, ganun. Medyo low bat din kasi to. Ayan, mga ilang bar pa lang. Oh, umabot na siya ng 40. Kasi in-on ko yung ano niya, display. So mas malaki yung nako-consume niya. Ayan. Ito naman para sa DC naman ito. Pag in-on ko siya, so gagana na yung pag ikinabit ko tong phone, pwede na mag-charge sa ibabaw. Try din natin. So, i-unplug ko muna to. Ito na mga ka-technician, yung ating Blue80 180p. So, as of now, naka-charge yung wireless iPhone dito sa taas. So, ang consumption niya ay umaabot ng 10 watts yan. So, 10 watts. Mayroon tayong mga output dito. Mayroong USB-C and USB-A, 4. So, 5 lahat kasama yung USB-C. So, ngayon, gusto kong i-try itong i-charge itong ating Blue80. Ayan, ito yung AC input niya. So, ipa-plug natin guys dito. Ayan. So, ayan. Makikita nyo dyan ay nag-charge na siya. Kasi ngayon ay nasa 63% siya. So umaabot ng 1,030, 1,027 yung charging niya gamit yung grid, yung nakadiretso sa 220. Ayan. So itong 64% na yan in just 0.6 hours, more than half hour, siguro mga 40 minutes, kaya na niyang ma-full charge. So umabot na ng 100%. So ganun kabilis itong Blue80 na mag-charge. Yan ang isa sa nagustuhan ko, hindi ka na maghihintay ng maghapon or yung iba it takes 40 minutes. Hindi mo na kailangan maghintay ng napakatagal na oras para ma-full charge lang siya. Yan, ilang minuto pa lang, wala pang 2 minutes, yan, naka 65 na siya. So napakabilis mag-charge nito. Mayroon pa siyang settings na mas mabilis. Umaabot siya ng 1,500 watts yung charging niya. Pero yung ano naman, yung mode na pinakamabagal, around 300 watts lang siya. So, pwede rin. Hindi parang silent mode. Hindi gagana yung fan niya habang nagcha-charge. Pero nasa standard lang ako. Ibig sabihin, pag nasa standard, yun yung advisable na charging na mas tatagal yung life ng battery. So charging 1040 umabot, and then yung output niya, dahil mayroon naka
kabit dito sa taas, nakapatong yung wireless gumagana. So 10 or 11 watts siya. So yan ang ating bagong Blue Yeti 180p. So mga ka-technician, later on sa mga video na i-upload ko, susubukan ko to ng iba't ibang mga appliances. So titingnan natin kung kaya niyang i-handle yung mga appliances, kung ilan yung mako-consume. For example, magsasaing tayo, yun, tatry ko kung ilang percent yung mababawas sa kanya. Or magluluto ako ng isang pagkain, and then kung ilang percent yung madi-discharge hanggang matapos yung pagluluto. So, yun muna mga ka-technician. Thank you sa panonood nyo sa aking video. Huwag niyong kalimutan na click nyo po ang notification bell at mag-subscribe po kayo sa aking channel. Thank you so much. God bless.